So, alam ko marami sa atin nagtatanong kung saan kukunin yung ating mga plaka. Kasi nga, hanggang ngayon wala pa yung plaka natin. So, saan ba natin pwedeng makuha yung ating mga plaka? Sino-sino po ba yung pwedeng mabigyan ng mga plaka? Yung 2017 pababa mga kaibigan, yan po ang mas malimit na binibigyan sa mga karaban o yan lang po talaga yung binibigyan sa karaban. Yung mga 2018 ay hindi po yan makukuha sa karaban. Kaya wag na po tayong mag-aksaya ng oras o panahon para pumunta dyan sa mga karaban na yan. O kapag po ang inyong sasakyan ay 2018 pataas. Kasi po, yan ay makukuha nyo sa mga dealer at sa mga regional. Ngayon, ang tanong, sino at paano tayo makakakuha ng bagong plaka? Yung 2017 hanggang 2014, malamang sa malamang makukuha po natin yan kung saan may caravan. Meron po tayong mga LTO caravan na binibigyan po yan kahit anong region. Kahit Region 1, Region 2 hanggang Region 12, meron po yan. So magbibigay ako ng halimbawa, yung pong LTO Cabuyao Binyan District Office. Halos lahat po ng region binibigyan nila. Okay, kung yan ay Region 1, pwede po yan kumuha ng bagong plaka. Basta 2017 hanggang 2014 or 2014 hanggang 2017. Kasi ang paliwanag ni LTO dyan, mga kaibigan natin at mga tropa natin dyan, na yung mga yan o yung taon na yan ay wala pa po talaga yung plate number. Ibig sabihin po niyan, hindi pa po nabibigyan talaga ng plaka yan o hindi pa po nabibigyan niya ng assigned plate or registered plate. Kaya po, sa mga 2014 to 2017, marami po ang nabibigyan ng plaka sa mga caravan. Hindi naman lahat ay nabibigyan ng plaka kasi minsan may pagkakataon naman na nakuha na ng dealer yung plaka mo kaya hindi mo siya makukuha sa mga caravan. So, yun lang ang magiging problema minsan pero napakadalang po mangyari nun. Kaya, yung mga pumupunta po sa caravan, yan po ay nabibigyan especially 2014 hanggang 2017. Ngayon, magtatanong naman kayo, paano kung 2013 pababa naman, paano sila makakakuha ng bagong plaka? So, eto mga kaibigan. So, yung 2013 pababa, pwede naman po yung i-track ninyo sa LTO tracker. Ngayon, kung nakita nyo sa LTO tracker na ang nakalagay pa rin doon is MV file pa rin, no, yung 15 digit pa rin, makakakuha po tayo dyan sa mga caravan. Pero kapag po ang lumabas doon sa inyong mga tracker ay yung plate number na, hindi na po yan makukuha. Kaya wag na po tayo pumunta sa mga caravan o sa mga district office kasi nga po, yan po ay pa-deliver nyo na lang at antayin nyo na lang po yan doon sa bahay ninyo or sa lugar ninyo. Yan mga kaibigan. Paano naman yung mas mababa pang year model? Kasi mga kaibigan, meron nga tayo dyan na isang nakasama sa isang caravan, ang kanyang motor 1976. So, ibig sabihin niya masyadong matanda na. Meron pa po ba itong makuha ang plaka? Meron pa po. Nakakuha po ito ng plaka na 1976 na model ng kanyang motorsiklo. Kaya ibig sabihin niyan, mga kaibigan, yung 2017 pa ba, may makukuha po yung plaka. Basta, i-check po natin mabuti sa ating LTO tracker. Yung 2013 pa ba, lilinawin ko lang para sa inyong lahat, kapag nakita nyo po sa LTO tracker na ito po ay merong plate number, ipapadeliver nyo na lang. Pero kapag wala po at lumabas pa rin yung MV file na 15 number, pwede po niyang kunin sa mga district office at sa mga caravan. Lilinawin ko lang din mga kaibigan na hindi naman po lahat ng region ng LTO ay nakakapagbigay po o merong caravan. Hindi po lahat kasi minsan yung iba pwede kayong pumunta lamang doon sa mga district office nila. Okay? Yung iba naman sa caravan po ginagawa kasi tulad nga dito, lilinawin ko lang din sa Binyan District Office. Yan po, meron sila dun sa mismong opisina nila at meron po din sila dun sa caravan kasi meron silang mobile o yung meron silang sasakyan para mag-conduct sila ng caravan. Doon kasi mismo sila sa truck nagbibigay ng caravan or nagbibigay ng mga plaka. At ang kagandahan dito kasi mga kaibigan, kaya mabilis din kumuha ng plaka ay nadodo na po sa caravan yung mga plaka. Buo na po yan, hindi na po nila gagawin. Kaya pag nagpasa po tayo ng mga requirements, iaabot na lang po natin sa kanila o iaabot na lang sa atin. Ngayon naman, ang tanong, ano ba yung mga requirements para sa pagkuha ng ating mga bagong plaka? Ito mga kaibigan is nagdidepende pa rin to minsan sa mga LTO. So real talk na lang tayo. Merong iba na nagbibigay
kahit walang deed of sale, kahit expired yung rehistro, at syempre, kahit wala po yung ID ng first owner. Basta, yung iba po ay nagbibigay, dala mo yung Xerox ng OR, ng CR, yung malinaw mga kaibigan natin, at yung ID ng kukuha. Meron pong ganon. Meron pong ganong LTO District Office at meron pong LTO Caravan na ganon ang ginagawa. Yung iba naman, hindi nyo po siya pwedeng kunin hanggat wala kang deed of sale, walang ID ng first owner, at kailangan po yan ay nakarehistro. Magkakaiba po. So, real talk na lang tayo. Yung iba maluwag, yung iba medyo mahigpit po ng konti. Kaya kung ako sa inyo, mga kaibigan, ay mas maganda, kumpletuhin nyo na rin ang requirement kasi yun naman talaga yung requirement. Yung kapag hindi sa iyo nakapangalan at second owner ka, kailangan mong magdala ng Xerox ng OR, ng CR, ng deed of sale, ng ID ng first owner, nakarehistro, at syempre yung ID mo kasi ikaw yung kukuha nito. Okay? And then, ngayon, sa mga nagtatanong naman, paano kung wala silang certificate? Pwede ba silang kumuha sa mga district office? Kasi mga kaibigan, marami sa atin ang kumukuha ng plaka online doon sa LTO tracker kasi nga malalayo. Ngayon, kapag dumating sa inyo yung plaka, mas maganda, i-follow up nyo po agad sa LTO kasi wala naman po yung certificate. Kailangan po na may certificate yung ating plaka bago po tayo bumiyahe or kapag nilagay nyo po yan sa motor natin. Mag-follow po tayo lagi kay LTO. Kasi sa mga caravan o sa mga district office, lagi po yung mayroong binibigay na certificate. Pero ang tanong din naman ng iba, papaano naman kung binigay sa amin ni Kasa, tapos wala pang certificate, anong gagawin naman namin? Okay? So, ang gagawin nyo naman, kung sa galing naman yan sa Kasa, yan po kalimitan, meron ng upload o na-upload na yan. Hambawa, 2018 pataas. So, hanggat maaari, ganun po. Yung 2018 pataas, hindi na po kinakailangan nyo ng certificate as per LTO na nakausap natin. Kasi nga po, sabi nila, yung 2018 pataas, automatic na raw po, na-upload na po yan ng LTO. Kaya, no need na kayo po ay kumuha ng certificate. Ngayon, kung may bibigyan sa yung certificate na manggaling sa LTO, or kung anumang form na binigay siya ng LTO, mas maganda, dalhin mo na rin para just in case na magkaroon ng checkpoint at hanapan ka ng mga certificate, mas maganda meron na rin. Kasi di ba mag-real talk na lang ulit tayo, hindi po pare-pareho ang pag-check, ang pag-inspect sa mga LTO. Siyempre, magkakaiba po minsan ng pagkakaintindihan. Okay? So, yun lang mga kaibigan ang ating dapat tatandaan kapag po tayo kukuha ng plaka. Yung 2018 pataas, pwede po yan makuha sa mga dealer o sa mga regional. Ngayon, kung wala po sa regional o wala sa dealer, mas maganda, makahingi po tayo ng certificate. Kasi nga po, bawal bumiyahe ang isang sasakyan, especially motor, nang wala pong plaka. No plate, no travel policy pa rin po tayo dyan. Kasi tuloy-tuloy pa rin naman yan. Hindi naman sinabing pwede kang bumiyahe na walang plaka. Hindi po ganon. Dapat maglagay ka pa rin ng plaka. Ito man ay MB file. Magpagawa ka na lang po ng temporary plate kung MB file yan para hindi po tayo masita at hindi po tayo mahuli. Kasi nga, kung wala pong nakalagay dyan o naka-attach dyan na kahit ano, magbumulta po tayo ng 5,000 pesos kapag po tayo nahuli, natikitan, or nagkaroon tayo ng violation. 5,000 pesos din po yan, mga kaibigan. Kaya, kung ako sa inyo, mga kaibigan, check nyo sa mga LTO district office na malapit sa lugar ninyo. Kung kayo nasa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, check nyo po yung mga page nila kung merong plate distribution sa mga lugar ninyo. Kasi nga po, ang mga LTO po nagbibigay na po ng plaka nationwide. Kaya, importante, ma-check ninyo yung malapit sa lugar ninyo. Kung third owner ka, first owner ka, handa po ninyo yung deed of sale. Linawin ko din mga kaibigan na meron talagang LTO na kailangan nakarehistro, may deed of sale, at saka may ID. Meron din namang LTO na pwedeng wala. Xerox lamang ng OR, ng CR, saka yung ID ng kukuha. Okay? So mga kaibigan, ayan, sana nasagot ko yung mga ibang katanungan ninyo kung pwede bang kumuha ng mga plaka or saan kukuha tayo ng mga bagong plaka. Yun lang. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may nag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you.